What else do you expect? Alam naman siguro natin lahat na ang numero unong issue nitong mga Marcos, mga kababayan, ay etong pangungurakot. Kaya nga pagdating sa usapin ng ill-gotten wealth, ang unang-unang pumapasok sa utak ng mga Pilipino ay ang mga Marcos sa ito. At sa kanilang muling pagbabalik sa pwesto, salamat sa mga 32 million na nabudol. Ay ang unang-unang niyang ginawa, mga kababayan, ay red flag na. Kaya masasabi natin, sa simula pa lang, may maitim na binabalak na. Dahil ang kanyang ginawa, mga kababayan, pag-upo dyan sa pwesto bilang Pangulo, ay nagpalabas ng Executive Order number 1. Ito talaga ha, ang kanyang first Executive Order, EO number 1, ang pag-abolish sa Presidential Anti-Corruption Commission. Nagtataka kayo? O ngayon, alam niyo na kung bakit. Yan ang unang-unang niyang ginawa, ang i-abolish ang ahensyang lumalaban sa korupsyon. Ngayon, wala nang sisita sa kanila, mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Presidential Anti-Corruption Commission, PACC. Galing mismo ito ha, dito kay Greco Belheca, mga kababayan, na former chairman ng PACC. Pinakauna po itong binuwag sa ilalim ng Marcos Jr. administration. That time, sir, na binuwag ang pag-upo ni BBM, binuwag ang Anti-Corruption Commission. Yan ba malaking red flag sa inyo? Hindi lang red flag, kundi red banner. Sa laban ng gobyerno kontra korupsyon. EO 01. Number 1. Yan yung... Ang priority ko, sabi ni BBM, mga kababayan, dito sa aking administrasyon ay unang-una, bubuwagin ko ang ahensyang lumalaban sa korupsyon. Pinalampas na natin yun, mga kababayan, dahil bulag-bulagan pa tayo noon Pero ang sabi natin, bakit? Bakit? Ayaw ba dyan na labanan ang korupsyon? Sa dami-dami ng gawing executive order, mga kababayan, di ba? Ang sinusulong niya, mga kababayan, ay renewable energy. Bakit hindi siya nagpasa ng executive order tungkol dito sa renewable energy, di ba? Nagyabang sila, nagdala-dala ng windmill, kunwari, mga kababayan. Ngayon, ni papel na windmill, wala. Bakit hindi siya naggumawa ng executive order tungkol sa agrikultura? Dahil gusto niya maging Department of Agriculture Secretary na nag-resign. Dahil lumaganap ang agricultural smuggling nung umupo siya sa DA. Hindi niya yan ginawa. Bagkos, ang ginawa niya, mga kababayan, is i-abolish ang Anti-Corruption Commission. Pinakaunang utos. Red flag! Kaya ganito katindi ang corruption ngayon. And I remember, it was also here when we received that news. I was here, I was being interviewed, and then that came up na... Paano na yan? Wala lang sisita sa kanila. Dahil wala na ang ahensya, mga kababayan. Binuwag ang PACC. And I said, nagulat tayo. So, inaasahan natin na dahil inalis mo yung nag-iimbestiga, yung nagsisita, yung bang pumipigil, yung lumalaban, nagkakaso, nag-i-expose. Inalis. Kaya ngayon, mga kababayan, makes sense. Lalawak at lalaki ang korupsyon. And yan po ang hinaharap natin ngayon, katakot-takot at sapa ng korupsyon. Para bang wala nang kinatatakutan ng mga politiko ngayon. Wala na talaga, mga kababayan, kahit pa'y huling-huli na. Dahil wala na makakastigo sa kanila, lahat takot. Ang ginagawa ngayon ng mga bangag, mga kababayan, na under the bangag administration, yung puputok ang mga isyong ganyan. Hayaan mo na yan, lilipas din yan. Hanggang makalimutan, mga kababayan. At kakampi naman nila ang media. News blackout, mga kababayan. Sungal-ngalan niya ang mga media na iyan. Kusang mamamatay ang issue. Kahit pag-usapan sa social media, sa media, parang hindi na nahihiya at itutuloy ang kanilang sumambalak tungkol sa pondo ng ating bayan, magamit sa kanilang pansariling. Harap-harapan na, mga kababayan, as in. Helpless na ba tayo? Grabe na corrupt, mga kababayan, no? Sa tingin natin, this is the most corrupt administration in Philippine history. Second na ang si Marcos Sr., mga kababayan. First, si Marcos the Jr. Sa tingin natin, ha? Kung tayo ang tatanungin. Kapakanan sa politika. Nabuhay Dahil nung si Sr., at least mayroon pang mga infrastruktura, mga kababayan. Ngayon, wala. po ang unit team sa pangakong continuity ng Marcos Jr. government. Pero nung maupo, abay, continuity no more na. Budol, di ba?
Tandang-tanda natin mga kababayan yung sinabi ni BBM na pagpapatuloy niya yung mga nasimula ni dating Pangulong Duterte o build, etc. Ngayon, wala na. Burgor lahat mga kababayan, mga proyekto ni Digong. Dahil kayo unang inabolish at natanggal. Pati ang subway ha. Oh. Balitan natin mga kababayan, nagurgur na rin ang pondo. Yung sabi nga na, ang progress daw ng subway mga kababayan, pailalim, parang naghukay yung treasure sa ilalim. Gurgur na ang pondo. So paano na yan? Naumpisa na yung gastos. Pauuwi yan sa wala ngag. Po kayo sa pwesto. Kamusta po ngayon, sir, ang takbo ng laban ng gobyerno kontra korupsyon? Yung gains ba na nagdaang pamahalaan ni former President Digong ay naipagpatuloy o nauwi lang sa wala? Oo, nasayang. Well, personal opinion, I think yung mga priority projects or yung mga tinayuang programa ng ating pamahalaan noon, ng Pangulong Duterte, ay nabaliwala lahat. Ang laban kontra droga, krimen at korupsyon. Yun naman ang platform na tinayuan ng ating Pangulong Duterte. Yun talagang war on drugs. Sayang na sayang talaga mga kababayan. Kahit papano, tumino ang mga tao noong panahon ni dating Pangulong Digong. Ngayon, balik na naman ang mga bangag mga kababayan. Ang daming mga biktima na naman na inosente. Dahil dyan sa paglaganap na naman ng illegal na pulburon. Nawala ho lahat yan. Executive Order number 1, tanggalin ang PACC. Tanggalin ang ahensyang lumalaban sa korupsyon. Bakit nga? Bakit? Alam na natin kung bakit. Eto, nakasagutan ngayon. Tapos, nakita natin na tumaas ang crime rate. 2022, pag tinignan nyo po ang graphs. Pati ang PNP chief, mga kababayan, nagsabing hindi lahat ng gumagamit ng droga ay addict. Addict. Oh, yan talaga ang kanyang pagkakasabi. Dahil yung iba daw mga kababayan, nagpapataas lang ng energy para sa ekonomiya. Ang United Nations mismo, nag-spike po ang deaths because of heinous crimes. And ayon po sa talaan. Nabalitaan nyo, yung may 84 years old na lola mga kababayan na bedridden pa ha. Ginalaw ng adik mga kababayan, ginamit ng adik tapos sinaksak. Kita nyo? Ang dami ng bangag ngayon mga kababayan. 90% of heinous crimes committed are drug-related. So kumalat po ang droga, hindi lamang po sa talaan pero sa ating ng mga bangag. Pahayagan, sa usap-usapan sa kalsada, sa nakikita po natin sa news, dumadami ang karumal-dumal na krimen at may naririnig. Tapos, sa survey mga kababayan, wow, ang ganda, ang safe na ng bansa mga kababayan. Kaya nga sinasabi natin, ang kakampi na lang nila yung mga survey firm at media. Ang actual na sitwasyon ng bansa talaga, sukang-suka na sa Marcos administration. Natin sa news, ang issues ng korupsyon. Niloloko lang tayo sa report sa media at sa survey. Ay sumobra-sobra na po. So pag mataas ang droga, mataas ang korupsyon, mataas din ang krimen. Mataas ang droga, mataas ang krimen. Mataas ang korupsyon, mataas ang droga. So, kaya What do you expect? Ang issue nga sa presidente tungkol sa droga, hindi pa sinasagot mga kababayan. Dapat matagal na sana yan natuldukan kung nagpa-hair follicle drug test lang siya. Ayaw. Ayun nandito ngayon. Kaya po kami bumabalik. Kaya po ako naghain ng aking intensyon na bumalik sa pamahalaan. Anong tinatakbuhan nito? Party list? At ibalik ang laban na ating sinimulan. Tumatakbo ba itong senador? Expose natin ulit. Gagawa ulit tayo, i-expose natin ang mga... Pero sorry kung party list ka, bilhik ka ha. Alam nating lumalaban ka sa korupsyon, pero paano sambayan na tayo mga kababayan, si Ka Eric, si Lorraine Badoy, at si Atty. Busantong. Kailangan po talaga mga kababayan mapasok sila sa Kongreso dahil sila ang ating medium mga kababayan para malaman natin ang mga plano ng mga buang na mga buayang iyan. Tiwala tayo mga kababayan sa lahat ng mga kongresista na etong tatlo ang hindi mababayaran mga kababayan. Kahit pa siguro'y sungal-ngalan yan ng pera, ibibisto nila yan. Hindi nila tayo bibiguin mga kababayan. Ipanaw sambayanan. Kalimutan nyo na lang lahat. Ipanaw sambayanan na lang. Dahil ibubulgar nila sa atin mga kababayan mga kabalbalan dyan na nagaganap ngayon. Sikretong-sikreto sila mga kababayan, yung mga congressman. Hindi sila nagsasalita ng dahil takot sila.
Pero kung ito sila Lauren Badoy, ka-Eric at Atty. Busantong, hindi yan natatakot dahil hindi nila hawak sa leeg mga kababayan kagaya ng ibang congressman ngayon. Dahil ang mga ibang congressman ngayon, malamang nabigyan na yan. Tapos hindi na makapagsalita mga kababayan, kundi mabibisto na nakatanggap sila ng pera. Ito sila ka-Eric, hindi pa. Korap na opisyal, korap na pulis, mga opisyal at pulis at mga tao na involved sa droga, i-expose natin po ulit yan at gagawa natin Sana ng mga batas na siguro sa Congress mga kababayan. punish or magpaparusa at magpapahirap sa kanila. Paano sambayan na lang kami? Kongreso lang po ito, Senado lang ang takbuhan ngayon. Pero when we start exposing again, bababa na naman po yan. Hindi man po natin mapigilan katulad ng pigil ng Pangulong Duterte nung una dahil siya'y Pangulo. At least ba masiwalat nila. Yan lang ang importante. So ano masasabi niyo dito mga kababayan? Na simula pa lang mayroon ng maitim na balak itong si Bangag. Post your comments below.